Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa trahedya ang masaya sanang pamimista sa Bicol ng isang mag-anak mula Antipolo. Ang sinasakyan kasi nilang tricycle nagliyab matapos mabangga na isang truck sa Quezon at tumama pa sa isang bus. 6 ang patay kabilang ang isang sanggol na 8 buwan pa lamang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nilamon ng apoy ang likuran ng bus na ito at isang tricycle sa Maharlika Highway sa Lopez, Quezon pasado alas 2 ng umaga. Kasunod yan ng pagsalpo ng isang fish delivery truck sa tricycle na bumangga naman sa bus. 6 sa 9 na sakay ng tricycle ang nasawi, kabilang ang isang 8 buwang gulang na sanggol. Dead on spot yung 4 and yung isa namatay po sa hospital. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng bus. Bali po, nakahinto kami, trapika kasi. Tapos may bigla na lang kumalabog sa likod. Tapos nakita ko yung tuktok, nag-apoy na. Pagbaga sa amin sa likod, nagkalat na yung apoy. Sinugod naman sa Magsaysay Memorial Hospital ang mga sugatan. Kabilang ang driver ng tuktok at ang kanyang anak. Anya, patungo raw sana silang magkakaanak sa Libon Albay para makifiesta. Hindi po siya overload kasi bali po ang passenger po ni limahan. Bali 4 lang po yung sakay ko tsaka bata lang po. Siya yung nasa listahan ng mga sakay? Bata po. Ilan po ang batang sakay niyo? Bali 4. Yung fish dealer bumangga dun sa tricycle. While nakahinto sila dun sa traffic dun sa may under construction natin na area sa may diversion. Traveling sila sa direction at yung sa likod na nabangga ng fish dealer yung tok-tok tricycle. Nasa kustodiya na ng Lopez Police ang driver ng delivery van. Medyo mabilis yung takbo ng truck ko. Hindi kinaya ng preno. So kaya nabangga mo yung tok-tok, sir? O kaya nasagi ko yung Ako po humihingi ng tawad sa kung ano ba mo ko yung hindi ko po kagustuhan na mangyari yung ganun. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Patawad po. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng mga namataang barko ng China sa Panatag Shoal, dederecho pa rin doon ang isang sibilyang grupo. Nauna na silang nakapamigay ng supply sa ilang mangingisda sa West Philippine Sea. At live mula roon, nakatutok si Joseph Moro. Joseph? Pia, palapit pa nga lamang tayo ngayon sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. At ngayon pa lamang ay nagparamdam na ang 2 barko ng China Coast Guard. At dumating ito halos 2 kilometro lamang ang layo mula sa atin. May pagkakataon pa, Pia, na nilapitan ito yung mga bangka na dala ng grupong atin ito na may misyon dito sa West Philippine Sea. Pero nilampasan lang naman at walang ibang ginawa itong China Coast Guard vessel. Pia, ito ay pagkatapos makapamigay ng grupong atin ito ng mga grocery at gasolina sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Isang pulutong ng mga Pilipinong mangingisda ang pumalaot mula sa Masinloc, Zambales. Pasado alas 7:30 ng umaga kanina, lumayag ang 5 bangkang may mahigit 100 sakay para sa atin itong misyon. Patungo sila sa Scarborough Shoal na nasa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Para igiit na tanging mga Pilipino lamang ang may karapatan sa Exclusive Economic Zone o EEZ nito. Mag-aalas 10 ng umaga nang mamataan na sila mula sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard sa may baybayin ng Masinloc, Zambales. Namigay sila ng mga gasolina at grocery sa mga mangingisda. May hindi agad nabigyan tulad ni Mang Roque na dumayo pa mula sa Santa Cruz, Zambales. Halos 1 oras nang naghihintay ng ayuda. May ilan din mga mangingisda ang tila na inip dahil di agad nabigyan ng ayuda pero kalaunan ay nakakuha rin. Sa pag-harassment ng mga China, dapat maitaboy din sila na maiwasan. Para walang diskrasyahan sa laot. Meron po tayong mga kapartner na mga fisher folk dito. Pero gayon din po, welcome po yung mga ibang mga susuplayan natin. Halimbawa, pupunta po tayo sa vicinity ng Scarborough Shoal. Doon po yung mga pupunta, hindi natin alam kung ilan. So hopefully, as supplies last.
Bukod sa pamamigay ng supplies, naglagay din ng grupo na may 12 mga boya o buoys. Ilang kilometro ang layo nito mula sa Masinloc sa Zambales at dito naglagay yung grupong Atinto ng mga boya na may nakalagay na Atinto. Ayon sa grupo, ito ay simbolikong pagpapakita na ang bahaging ito ng ating karagatan ay sa Pilipinas at para sa Pilipino. Walang namataang mga barko ng China kung nasaan ang grupo kaninang umaga. Sunod, diretso na papanatag shoal ang Atinto Group, kung saan ilang beses nang harasan China ng mga barko ng Pilipinas. Tulad ng matinding pag-water cannon nila noong April 30 sa barko ng PCG. Ayon sa ilang maritime observers, nagdagdag na ng mga barko ang China sa Panatag Shoal base sa mga satellite image doon. Mula kagabi na may mahigit 100 ng barko ng China sa may Panatag Shoal, pero di raw natitinag ang grupo ng Atinto. At hindi rin daw nila layon na hamunin o i-provoke ang China. Alam naman natin na ini-intimidate tayo ng China. Patuloy niya at bilang superpower nakakabigla din na imagine sa harap ng mga wooden fishing vessels ay mga militia at Coast Guard ang hiharap niya. Very disproportionate. Sisiguraduhin pa rin natin na safe pa rin ang ating mission. Klaro naman sa atin, ang nagdadala doon ng armas, ang nagmimilitarize ang area ay China. Tayong mga Pilipino, ang dala natin ay regalo, food supplies at fuel. At it's a legitimate exercise in our exclusive economic zone. Hinihinga namin ng pahayagan China, ang Philippine Coast Guard nakamasid lamang para masiguro na ligtas ang misyon. Bukod sa BRP Bagakay, nagdagdag pa ng 2 barko para magbantay sa convoy. Dahil dito sa maraming mga deployment ng People's Republic of China para harangin ang atin ito coalition sa kanilang paglalayag sa Baho de Masinloc, ang ating komandante ng Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, has decided to deploy 2 more Coast Guard vessels para siguraduhin na kung sakali man, na wag naman sana, there will be untoward incident na mangyayari dito, ay meron tayong mga Coast Guard. Pia, sakay nga tayo nitong Philippine Coast Guard vessel na BRP Bagakay at kasabay natin sa ating kanan itong mga bangka ng Atinto. At ayon sa grupo ay sa kabila ng pagpapakita ng mga Chinese Coast Guard vessel ay tuloy pa rin daw ang kanilang misyon at inaasahang darating kami doon malapit sa Baho de Masinloc bukas ng madaling araw. Pia? Maraming salamat, Joseph Morong. Halos 20 barko ng China ang namataan sa Panatag Shoal ngayong araw kung kailan papunta roon ang ilang sibilyang Pilipino. Ni-radio challenge pa ng China ang isang eroplano ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si June Veneracion. Maagang lumipad papuntang Panatag Shoal ang Cessna Caravan aircraft ng Philippine Coast Guard. Halos kasabay ng paglalayag ng mga sibilyan mula sa atin ito koalisyon patungo ring Panatag. Habang papalapit sa Panatag Shoal, dito na isa-isang nakita ang mga barko ng China. Mula sa taas na 1,000 feet, kitang-kita mula sa ibabaw ng Panatag Shoal ang napakaraming bilang ng mga Chinese Coast Guard vessel, maging Chinese militia vessel na nakabantay sa loob at palibot ng Panatag Shoal. Ihamak na mas marami ang bilang ngayon kumpara sa mga ordinaryong araw. May nakita rin Chinese warship, 27 nautical miles mula sa silangan hilagang silangan ng Panatag Shoal. 3 China Coast Guard vessel ang nakapwesto sa silangan at 2 pang mas malapit. May 3 pang China Coast Guard ship malapit sa entrada ng Bahura. Kalapit nila ang 10 Chinese Maritime Militia vessel. Sa entrada ng Panatag rin nakitang nakalatag ang 2 floating barriers. Sa kabuuan, 19 na Chinese vessel ang nakabantay sa Panatag bago pa man makarating dito ang atin ito koalisyon. They really want to intimidate the civil society, no? Iniisip nila the more vessels that they deploy, it will threaten ang mga ganitong initiative. Habang papalapit itong eroplano ng Philippine Coast Guard sa Panatag Shoal, dito na nagsimula ang sunod-sunod na radio challenge mula sa China. Ang radio challenge ay mula sa iba pang barkong pandigma ng China na hindi pisikal na nakita ng mga piloto ng PCG. Apat na beses ang mga radio challenge. Pero hindi nagpatinag ang babae at lalaking piloto ng PCG. Our Coast Guard pilot
also challenged the PLA Navy warship for more than 5 times. Sabi ng China Foreign Ministry, may goodwill arrangement naman daw sila pagdating sa fishing practices sa South China Sea na bahagi umano ng teritoryo nila. Tinawag naman itong controlled area nila ang Panatag Shoal na pupuntahan ng convoy ng mga sibilyang Pinoy. Dinagdagan na ng 2 Philippine Coast Guard vessel ang escort ng convoy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Dahil po sa biglang taas ng maraming electric bill, biru-biruan na ang banta ngayon ni Judith o due date ng bayaran sa kuryente na posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa Hunyo. Seryosong pinag-aaralan naman sa ilang probinsya ang installment na pagbabayad sa bill. E paano kaya sa Meralco? Nakatutok si Maki Pulido. Wait for it. Lumipat ka na naman! Entry yan ni Hazel at Chica sa hashtag Meralco Bill Reveal. Kasi naman, ang karaniwang 11,000 pesos na Meralco bill, umabot na ng 16,000 ngayong buwan. Akin, 1,740. Ganito naman ang Meralco Bill Reveal ng mga magkakapit-bahay na ito sa Quezon City. Ay, 800 lang pala. Pakitaan ng resibo kung magkano. Alam mo sa kanya, magkano resibo mo. Magtataka yung isa. Sasabihin, bakit sa akin mo mubli? At tanungan po kung saan kami kukuha. Itinatago ng malakas na tawanan ang problema kay Judith o due date ng Meralco Bill. Itinatago rin daw nito ang sama ng loob nila dahil sa mahal ng pagkain at iba pang bayarin. Saan pa naman sila kukuha ng pambayad kay Judith? Si Judith talaga. Hindi na Marites, Judith. Ang pangamba ng Philippine Rural Electric Cooperatives Inc. baka hindi idaan sa tawanan ng mga taga-probinsya ang galit nila sa parating na taas singil sa kuryente. Sa survey ng grupo, 31 kooperatiba na ang nagsabing may taas singil sa kuryente. Pinakaapektado ang Region 6 o Western Visayas at Region 1 o Ilocos Region. Distributor lang sila ng kuryente, taga-kolekta, taga-remit. Ang worry lang talaga namin is hindi maintindihan ng mga consumers. May ilang electric cooperatives na pinag-aaralan na ang installment plan para sa mga hirap magbayad. Pero walang ganito nga asahan ang mga Meralco customers. Kailangan daw magbayad agad dahil sila mismo magbabayad sa mga supplier nila. The electricity has been consumed. Ang sa amin kasi is postpaid. You consume first before customers pay. Sa singilan ng kuryente nitong Mayo, tumaas ang transmission charge, taxes at iba pa. Pero pinakamabigat ang generation charge. Ito yung pinambili ng mga distributors tulad ng Meralco at electric cooperatives nang isusupply nilang kuryente. Noong Abril, mahal ang binili nilang kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sumipa ang presyo ng bentahan kasi may mga nasirang planta na nagdulot ng kakulangan ng supply sa panahong maraming gumagamit ng kuryente dahil sa sobrang init. 53% ang itinaas ng bentahan ng kuryente sa Visayas, 11% sa Luzon. Lahat ng ito ipapasa at babayaran ng mga consumer. Pero mukhang hindi pa matatapos nitong buwan ng taas singil. Pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na makasingil ng 30% ang mga planta ng kuryente na nagbenta ng reserve power noong Marso. Sinuspindi noon ng ERC ang bayaran dahil mahal ang bentahan at makakaapekto ito sa generation charge. Humingi muna ang ERC ng paliwanag kung bakit ganon ang presyohan. Sabi ng ERC, mararamdaman ito sa June electric bill, pero kung magkano, hindi pa masabi ng ahensya. Maliban dyan, sabi ng Meralco, kung magkaroon uli ng pagkukulang sa supply ng kuryente, maaaring may epekto rin sa isisingil nilang generation charge. There is still going to be that pressure for prices, obviously, particularly in the spot market to go up. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ibinida ng Pilipinas sa United Nations ang pagtaas umano ng halaga ng mga nasamsam na droga kahit minimal ang nasawi. Katumbas po yan ng mahigit... The current administration's supply reduction efforts have seized approximately $587 million in the first 2 years, a 700% increase from previous years with minimal loss of life. Katumbas po yan ng mahigit 30 bilyong piso. Binigyang diin din ng Interior Secretary ang anyay holistic na paraan ng gobyerno sa pagsugpo sa krimen na naging tulay umano para mapababa ang mga kasong may kaugnayan sa droga.
Sinabi yan ng kalihim sa pagbubukas ng 33rd session of the United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria. Bukod po sa Panatag Shoal, pinostehan na rin ng 40 barko ng China ang Escoda Shoal. Kaya nagdagdag na rin ang puwersa ang Pilipinas doon. Ang halaga ng lugar sa gitna ng agawan ng teritoryo sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ang nakababahalang nadiskubre malapit sa Escoda Shoal, mga durog-durog na coral na pinaniniwala ang simula ng paggawa ng China ng artificial island. At ang umano'y Chinese divers na galing sa 3 research vessels na ito ng China na tila sinusuri na ang partenyo ng dagat. Sandamakmak na Chinese vessels din ang namataan dito ng Philippine Coast Guard, halos 4 na po. Kaya ang Philippine Navy nagpadala na rito ng barkong pandigma. Ang Philippine Coast Guard naman, 1 buwan nang hindi tinatanggal doon ang pinakamalaki nilang barko para pigilan ng China na gumawa roon ng isla. Nagdadive pa rin sila but I don't think that they are still continuing their efforts of doing illegal reclamation. Our mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation. Ang Escoda Shoal ay 75 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Right now, it is the flashpoint because yun nga, doon natin nakita yung China na mag-uumpisa na mag-dredge, no? Mag-create ng artificial islands. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang epekto sa Pilipinas kung magtatagumpay ang China na magtayo ng artificial island doon. May outpost sila, pwede nila bantayan 24 hours a day yung Reed Bank. Reed Bank is rich in gas. Ang estimate natin, 2 to 3 times larger than Malampaya. Yung Malampaya supplied us for about 25 years with gas. Yung gas dyan, 2 to 3 times larger. So it could even last up to 75 years. Malapit lang din ang Escoda Shoal sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na may mga sundalong Pilipino na hinahatiran ng pagkain at iba pang supplies. It will be easier for them, no, na tuluyang harangan ang ating resupply operation sa Ayungin. Katabi naman ng Ayungin ng Mischief Reef kung saan may base militar na ang China. Kaya kung makagagawa ang China ng isla sa Escoda Shoal, mapapagitnaan na nila ang Ayungin at BRP Sierra Madre. Sa tingin natin, ginagawa nila is quiet encirclement. And at the same time, para mapalubog din nila yung BRP Sierra Madre na nandun sa Tecotopa Shoal. Hinihingan namin ng pahayagan China pero nauna na nitong itinanggi na nagtatayo ito ng artificial island sa Escoda Shoal. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, 7 isla na ang nagagawa ng China sa West Philippine Sea mula 2013. Karamihan, tinayuan na nila ng base militar. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Puhunan at hindi gastos ang turing po ng gobyerno sa laang pondo para sa edukasyon ayon sa Pangulo. Pero kasabay niyan, hinamo niya ang CHED na itaas ang kalidad ng tertiary education sa bansa. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagtatapos ng 2023, 81 Philippine universities ang pasok sa iba't ibang world rankings. Tumaas yan kumpara sa 52 universidad noong July 2023, ayon mismo sa Pangulo. Yun nga lang, wala sa mga itong nasa top 100. Katunayan na nanguna base sa Times Higher Education Asia University Ranking. Nasa pagitan ng rank 400 to 500 na. Kaya ang Pangulo, may hamon sa Commission on Higher Education sa kanyang pagdalo sa Higher Education Summit kanina. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around. Utos ng Pangulo ay angat ang kalidad ng tertiary education sa bansa. Handa raw niya itong tapatan ng buong suporta sa edukasyon na anya'y pinakamahalagang bahagi ng National Development Agenda ng kanyang administrasyon. Pangunahin dito ang commitment na pagpapatuloy at pagpapalawak pa ng libreng tertiary education. Ngayong taon, 134 billion pesos ang pondong inilaan para sa state universities and colleges. We know that whatever is spent on education, we should never regard as an expenditure. It is an investment in our people. It is an investment in our country. It is an investment in our future. Ang edukasyon at pagsasanay sa mga magagawang Pilipino, isa rin sa binigyan diin ng Pangulo sa Malacanang kahapon. Nang formal na ianunsyo ang kasunduan sa pagitan ng Subic Shipyard Operator Cerberus at HD Hyundai para sa pamumuhunan sa isang shipyard sa bahagi ng Subic Bay.
Pagsisimula raw ito ng pagbuhay ng adhikaing gawing isa sa pinakamalaking shipyard sa mundo, ang Subic Bay. Nagkaroon din ng command conference ng Philippine Army sa Malacanang kahapon kasama ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nangangalahati na tayo sa buwan ng Mayo pero hindi pa rin sapat ang dami ng ulan na natatanggap ng bansa. Sa datos ng Pag-asa, mapapansin ang kulay pula sa ating mapa. Ibig sabihin yan, mas mababa pa rin sa normal rainfall o dami ng ulan na natanggap ng buong bansa mula May 1 hanggang kahapon, May 14. Kahit nakaranas na tayo ng paminsang ulan nitong mga kalipas na araw, mga panandalian lang ito at hindi naman tuloy-tuloy. Pero sabi ng Pag-asa, asahan sa mga susunod na linggo'y mas mapapadalas na ang thunderstorms habang papalapit tayo sa tag-ulan season. Samantala, malinsangan pa rin kanina sa ilang lugar sa bansa. Pinakamataas na heat index ang 47 degrees Celsius sa Butuan City, Agusan del Norte. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan at Pili, Camarines Sur. Para po bukas, 46 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Pili, Camarines Sur at Butuan, Agusan del Norte. 45 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at Vira, Catanduanes. May mga lugar ding makakaranas ng 42 hanggang 43 degrees Celsius. Karamihan po ay sa Luzon. Mag-ingat pa rin para iwas heat cramps o heat stroke. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may pagulan sa Northern at Central Luzon, Bicol Region at Mimaropa. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon at may mga pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rains kaya maging alerto sa pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, 41 hanggang 42 degrees Celsius ang heat index pero mataas ang tsansa ng ulan bandang hapon kaya laging mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. Hindi lang po basta tag-ulan, kundi La Niña ang kailangang paghandaan ng mga lokal na pamahalaan at kabilang sa inaayos na mga daluyan ng tubig para iwas baha. Nakatutok si Mariz Umali. Kahit nakataas pa sa state of calamity ang maraming lalawigan sa bansa bunsod ng El Nino, nagsisimula na rin daw tutukan ng mga lokal na pamahalaan ngayon pa lang ang kanilang paghahanda sa pagpasok naman ng La Niña sa bansa sa katapusan ng taon. Ay yung paglilinis sa estero sa mga kanal, pagpulot kanilang local disaster risk reduction management councils at ang pagsagawa ng La Niña pre-disaster risk assessment. At kinakailangan din nila na i-update yung kanilang local contingency plans or La Niña action plan. Binigyang diin din ng DILG na kailangan ng masuri ngayon pa lang ng mga LGU ang kanilang mga early warning system at masigurong gumagana ito at makapagbibigay din ng maaga at tamang impormasyon sa mga komunidad. Pero pakiusap din ng pamahalaan sa mga residente na makinig sa balita at sumunod sa gabay ng kinauukulan para maiwasan ng matinding sakuna. Sa ilang syudad gaya ng lungsod ng Maynila, nililinis na ang mga estero, kanal at iba pang daluyan ng tubig. Tulad nitong stormwater sewer kontra baha sa Fogoso Street. Para matanggal ang bara bago pa magtag-ulan, nilulusong ng MMDA Flood Control Unit ang sewer para mano-manong sungkitin ang basura sa ilalim. Naiaahon naman ng backhoe. Sa Bambang, Maynila, tinanggal din ang mga bara sa sanitary sewer na daluyan ng maruming tubig mula sa mga bahay at negosyo papunta sa water treatment plant. 40 drainage laterals o daluyan ang isinasa ilalim sa declogging at desilting operations sa buong Metro Manila bilang paghahanda sa tag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Excited na si Sparkle star Gabby Garcia to step on the Miss Universe Philippines stage bilang host. Pero bago yan, nagpa-wow muna siya ng kumasa sa nauusong Makeup Transformation Challenge. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Nag-abisala na rin si Sparkle star Gabby Garcia sa trending Makeup Transformation Challenge. Gamit ang musika ng pinagbidahang Kapuso Telefantasia na Encantadia, nag-transform si Gabby sa kanyang iconic character na si Sangre Alena, complete with headdress, sword at wavy curls. Aprobado ang look ni Encantadia Director Mark Reyes. Pinusuan din niya ng kanyang Sangre Sisters na sina Pirena Glyza de Castro at Danaya Sanya Lopez at ni bagong Sangre Terra Bianca Umali. Hinamon din ni Gabby na sumunod na rin ang kanyang mga apwe o mga kapatid na sangre.
Ang video may mahigit 3.7 million views and over 250,000 likes na sa Instagram Reels. Samantala, excited na rin daw si Gabby sa inaabangang Encantadia Chronicles Sangre, kung saan inaasahan ang reunion ng Encantadia cast. Open naman sila Direct Mark about it. They've been talking about it. And yes, pero hindi pa namin pwedeng sabihin kung paano siya papasok. Pero definitely magkakaroon ng moment. Nakatakda ring mag-host si Gabby ng Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Exciting! It's my first time to host Miss Universe and it's always been a childhood dream of mine na tumapak sa stage. Pero ngayon as host, kaya iba muna. Looking forward na rin si Gabby sa next project nila together ng BF na si Khalil Ramos na hindi pa pwedeng i-reveal. For now, full support muna si Gabby sa pelikula ni Khalil na Fuchsia Libre, pati sa recent photo exhibit na nagtampok sa obra ng nobyo. Going strong sila pero very private. Hindi rin naman kami masyadong maintriga pagdating sa love life. So, baka we wanna keep it that way na lang din. Kahit sa usapang kasal. We do talk about it naman, you know. It's something that we want for the both of us. Pero, yeah, kagaya nga ng sabi ni God, if it happens, sa amin na muna yun. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Inusisa ang mga taga-agricultural department sa Senado kaugnay ng hindi pa na ipapamahagi mga bakuna kontra rabies. Nakatutok si Mav Gonzalez. Batang pumanaw dahil sa rabies. Pila ng mga gustong magpaturo kontra dyan sa San Lazaro Hospital at mga bakat baboy na nagka-rabies din sa ilang probinsya. Sa gitna ng mga ulat na yan kamakailan at pangangailangan sa rabies control, sinermona ng Senate Committee on Agriculture ang Department of Agriculture. 10 milyong pisong halaga kasi ng anti-rabies vaccine ang hindi pa napapamigay sa mga lokal na pamahalaan. Anti-rabies, how do you divide it all over the Philippines? Depende po sa kung alin po yung mga areas po na may matataas na cases. Doon po natin sila ibibigay po. Nag-umpisa na kayo? For now po, wala pa po. Hindi Kailan pa po. Kayo mag-uumpisa? Once po na ma-procure na po kasi... Kailan yun? We are waiting po, ma'am, sa... Wala pa pong na-advise sa amin. Kahit sila nalilito na rin di ba? Hindi na nila alam. So, ganon ka hindi effective yung ating sistema. Hindi nga natin kayo nga mismo, hindi nyo alam sinong lalapitan ninyo. Ayon sa DA, ilang taon din silang hindi nakatanggap ng pondo para sa anti-rabies vaccine at ngayon lang ulit magsisimula. The Philippines is in fact ranked 6th among countries with the highest rabies incidence in the world. Naungkat din tuloy ang pagdami ng mga galang aso't pusa na ayon sa komite ay umabot na sa 13 milyon noong 2022. Stray animals are mainly a human health hazard because of the spread of diseases such as rabies, leptospirosis, and other parasites. Dumarami rin aniya ang mga pinapatay na lang sa mga pound. Pero tanong ng mga animal rights activists, hindi ba dapat pagkakapon ang prioridad? Is it more expensive to do that versus just kapon? What happens is, there are more stray animals than ever before. So we have to question the validity of this practice. Damihan nyo yung kapon and ligate kasi that will stop the stray dogs Yung rabies, the local government can take care of that. Mura lang yung rabies. Ang mahal yung kapon and ligate. And that is population control. Kaya mababawasan yung stray dogs and cats. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nangunguna pa rin po sa ratings ang GMA Network na sunod-sunod ang pagkilala, mapa-telebisyon, radyo at digital platform. Ang online ad revenue na nga ng GMA, mahigit 70% ang itinaas kumpara sa sinundang taon. At nakatutok si JP Soriano. Sa annual stockholders meeting ng GMA Network, ibinahagi ni GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr. ang patuloy na pangunguna sa ratings ng Kapuso Network. Sa kabuuan ng 2023, 29 sa 30 top programs nationwide ay mula sa GMA. Our main channel, GMA, continued to rank first, while GTV ranked third among all TV channels nationwide.
I am pleased to share that 29 out of the top 30 programs across urban and total Philippines were from GMA, with 24 Oras and Kapuso Mo Jessica Soho topping the list of programs. Nananatili ring number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radio DZBB at Barangay LS. Nanguna rin ang ilan sa mga local radio stations ng GMA sa mga probinsya. Naabot naman ng GMA Regional TV ang 25 milyong manonood. Patuloy namang mas pinalalakas at pinalalawak pa ng GMA Network ang presence sa digital space. In line with shifting viewer habits, we launched Kapuso Stream in 2023 as a platform to live stream our programs in high definition across multiple internet-enabled devices, complementing our pervasive terrestrial TV reach. Dahil sa mga exclusive at original digital content na ginagawa ng GMA, bukod pa sa mga ipinapalabas sa telebisyon, mas dumami pa ang mga nag-subscribe sa mga social media platforms ng GMA. Patunay nito, tumaas ang digital online ad revenue ng GMA ng 72% year-on-year. Our collective efforts were fruitful. We closed the year with 45.2 billion video views across our social media channels. Our social media subscribers and followers climbed to 345.6 million, and our GMA mobile app downloads reached 3.86 million at year-end. Nitong 2023, bumalik din sa paggawa ng pelikula ang GMA Network tulad ng 2023 MMFF at MIFF Best Picture winning film na Firefly. We have 5 network productions slated for release in 2024 and early 2025, including 2 already optioned for OTT distribution by a major global streaming service, with 4 more films in the pipeline for co-production in 2024. Big year din ang 2023 at unang bahagi ng 2024 dahil sa iba't ibang collaborations ng GMA sa iba't ibang content producers para sa mga dekalidad na palabas gaya sa YouTube at ABS-CBN. The collaboration between GMA and ABS-CBN with respect to the airing of its showtime was actually preceded by a number of other partnerships, all of which have been very smooth, been characterized by reasonableness, and have benefited all the parties. Having said that, there is no reason not to assume that there may be future collaborations or partnerships in the future. Na-elect naman muli ang Board of Directors ng GMA sa pangunguna ni GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., Chairman of the Executive Committee Joel Jimenez, Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Judith Duavit Vasquez, Laura Westfall, at sina former Chief Justice Artemio Panganiban at Jaime Laya bilang Independent Directors. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Lilimitahan ng COMELEC ang substitution para sa mga kandidato sa eleksyon 2025 at isasabay na ang deadline nito sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi bago ang konsepto sa eleksyon na kung tawagin ay placeholder, kung saan ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy ay magwi-withdraw at papalitan ng isang kapartido na nagpahuli sa pagdedeklara. Ito ngayon ang gustong limitahan ng COMELEC para sa darating na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaprobahan ng COMELEC and Bank ang panukala niyang isabay ang deadline para sa withdrawal at substitution sa huling araw ng filing ng candidacy. Sa mga nagdaang eleksyon kasi, binibigyan ng mas mahabang panahon ang pagpapalit ng mga kandidato. Para hindi nalilinlang ang sambayanan. Kung talagang nagnanais ka na magbigay ng iyong serbisyo sa publiko, hindi po ba mas maganda kung talagang desidido ka, ilatag mo na kaagad, mag-file ka na kaagad ng kandidatura. Matatandang isa sa mga nag-withdraw ng kandidatura noong 2016 elections, si Martin Dino. Makalipas ang mahigit sa buwan, naghain ng kandidatura si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang substitute ni Dino.
Pumalit naman sa kanya bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao City ang kanyang anak na si Sara Duterte. Sa 2025 elections, papayagan na lamang ang substitution para sa nag-withdraw na kandidato hanggang October 8 na siya ring huling araw para sa filing ng Certificate of Candidacy. Pero pwede pa rin namang mag-substitute kung sakaling namatay o na-disqualify yung kandidato. Pero pwede pa rin magkaroon ng substitution kung ang reason ay dahil namatay yung kandidato o dahil na-disqualify ang kandidato, basta yung papalit ay parehas ang family name at belonging to the same political parties. Ilalabas daw ng COMELEC ang resolusyon kaugnay sa bagong polisiya sa substitution sa susunod na linggo. Makabubuti raw ito dahil mas mapapaaga ang paggawa ng listahan ng mga opisyal na kandidato. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sina Bea Alonzo at Jean Garcia ang ipapasyal natin sa seafood capital ng bansa para sa ating summer saya sa probinsya. Ano kaya mga putahe ron ang kanilang titikman? Tour guide po natin si Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Food, destination, culture, and faith. Ilan lang ito sa maipagmamalaki ng Rojas City. Kaya ngayong araw, tara na at samahan niyo akong libutin ang buong Rojas City at alamin kung bakit tinaguriang itong Seafood Capital of the Philippines. Tara mga kapuso, let's go! Dito sa People's Park, nakakatakam ang seafoods. Ang 7 kilometro haba ng Baybay Beach ay perfect para mag-family banding sa mga kapisnon, mag-enjoy sa mga water sports activities, and of course, kumain sa mga nakahilerang restaurants dito sa Baybay. Mula sa hipon, sugpo, bangus, pusit at alimango, seafood craving satisfied. Let's try it mga kapuso. Makakasama natin ang cast ng Widow's War. Let's welcome Jean Garcia and of course, the one and only Bea Alonzo mga kapuso. Actually, masarap. Parang buttery, very meaty. And matamis. Masarap siya, masarap. Parang hipon pa lang, panalo na. Eh, ang dami nito, may crabs pa, may pusit. Alam nyo rin ba na may isang aktibidad kada taon dito sa Capiz kung saan sandamakmak na seafood sa mesa at may pa-buffet pa? Isa ito sa highlights ng Kapistahan Festival, ang Surambao Seafood Feast. Pero ano kaya ang sikreto sa masasarap na seafood ng Capiz? The taste of our seafood na medyo matamis-tamis. So you don't need so much na mga sauces to taste the seafood as it is. When you just cook it, grill it, and then steam it, the taste is really good. Binibigyang halaga din ng mga Kapisnon ang kanilang kultura at tradisyon. Ngayon, ating sasayawin ang isa sa mga original na folk dances ng Capiz, ang Inalimango. O isang sayaw na nagpapakita ng mga galaw ng alimango. Mga performances na hitik talaga sa kultura ng Capiz. And of course, makakasama natin ngayon ang dalawa pang cast ng Widow's War, si Jerry Gonzalez and Rafael Rosel. Welcome dito sa Rojas City, Capiz. Ready na ba tayo to try yung folk dance? Share naman dyan! Let's go! Woo! Original dance, very traditional. Kasi ngayon, di ba? Para naman sa ating last destination, ang Shrine of the Sacred Heart of Jesus na itinayo sa tuktok ng isang bundok. Malayo pa lang, tanaw mo na ang malahiganting imahe ni Jesus. Pagdating mo sa tuktok, for sure, worth it ang pagod sa pag-akyat. Maa-amaze ka talaga sa taas ng imahe na umaabot ng 132 feet. Kung may Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro sa Brazil, meron ding Shrine of the Sacred Heart of Jesus dito sa Tumandukil sa Rojas City. Ang inspirasyon sa likod ng pagpapatayo ng malahiganting imahe ni Jesus ay nanggaling sa isang pagitain. This was through a vision of Kuya Dandy Ong in 1995. In 1990, na milagroan ang kanilang pamilya. Yung younger sister niya na si Haya has a rare kidney disease. That is why
Sa huli, ang ila pamilya nagpatindog sa dako o nagpatayo sa malaking image ng Mahal na Virgen Maria sa Agdalin. Perfect ang lugar kung gusto mong mag-take a break sa busy life. Perfect ito para sa mga gustong manalangin at mag-reflect. Rojas City, busog ka sa pagkain, destinasyon at sa iyong pananampalataya. Kaya tara na sa Rojas City Capiz, Kim Salinas para sa 24 oras summer saya sa probinsya. Pinaiimbestiga na rin ng Justice Department sa NBI ang umano'y pagkakaroon ng recording ng usapan at opisyal ng Chinese Embassy ng AFP Westcom kaugnay ng Ayungin Shoal. May ganyang hakbang na rin isinusulong sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzalez. China lang naman ang may sabi na may recording ito ng umano'y pag-uusap ng isa nitong opisyal at isang opisyal ng AFP Westcom ukol sa umano'y new model ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero gusto na rin paimbestigahan ni Senador Francis Tolentino kung nagkaroon ng wiretapping. Yan ay kahit ayon sa senador, pwede namang mapeke ang audio recording at ang napaulat pang transcript nito. Kung peke, walang wiretapping. Wala itong acknowledgement na nagkaroon nga talaga ng pag-uusap na mayroong new model. Because that's extraneous. So sa akin, nagkaroon ba talaga ng pagtitape? Pero kung totoo, saad ng kanyang Senate Resolution No. 1023, dapat mag-sorry ang gobyerno ng China at ipa-waive ang diplomatic immunity ng kanilang opisyal para mapanagot lalo't krimen ang wiretapping sa bansa. Dagdag niya, pwede ring i-expel o paalisin ng bansa ang mga tauhan ng Chinese Embassy at ituring na persona non grata ang Chinese diplomat na nag-wiretap. Pwede rin aniyang pauwiin ang ambassador ng Pilipinas na nakatalaga sa China. Sa pagdinig ng Senado sa Martes, iimbitahan ang mga kinatawa ng Defense at Foreign Affairs Departments, pati National Intelligence Coordinating Agency at Chinese Embassy sa Pilipinas. Hindi sila pwedeng makumpel, but because this involves a violation of Philippine laws, palagay ko dapat umattend sila. Ipauubayan naman niya sa komite kung may dapat imbitahin sa AFP Westcom. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Chinese Embassy. Sa gitna naman ng tensyon sa West Philippine Sea, sabi ng Philippine Embassy sa Beijing, we would also sometimes get hate emails po from unnamed Chinese citizens. How are you being treated there by the Chinese officials? Madalas po kaming magkaroon ng meeting sa kanila. All of my engagements naman po are, they all have been professional and cordial. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Work-life balance at mataas na sahod? Sa Austria raw, mayroon yan. At good news dahil mas mapapadali na umano ang pag-a-apply ng trabaho roon dahil sa kasunduan nito sa Pilipinas para sa mga skilled workers. Nakatutok si Dano Tingkung. Bit-bit ang 8 taong experience bilang nurse sa Saudi Arabia, muling mag-a-abroad si Lynn Joy. Pero higit sa kita, hanap na niya ang work-life balance na meron daw sa inapply ang Austria. In my previous job po, though I'm very thankful, 12 hours duty per day and sometimes 12 days straight po akong nag-duty. Pero sa Austria, they prioritize po the well-being of every person. Tanggap na siya at mukhang marami pang makakasabay na Pilipino dahil sa agresibong hiring ng Austria sa mga Pinoy. Mula mahigit 124,000 pesos ang katumbas ng sahod doon ng skilled workers. Hanggang mahigit 370,000 pesos pa nga kung IT professional o engineer. Pwede pang maging permanent resident at magka-access sa healthcare at ibang social services doon. Pati mga kaanak pwedeng magkatrabaho roon. There's a strong need for nurses, geriatric nurses, nursing assistants, as well as information technology workers and construction workers, care workers, health professionals, and legal, social, cultural, and related associate professionals. The level of education and overall work ethic of Filipino professionals are evidently very high, which is why they are particularly sought after by Austrian employers. Pilipinas ang unang bansa na nagkaroon ng kasunduan sa Austria para sa mas malinaw na mga patakaran sa pagkuha at pagprotekta sa mga skilled workers. Niratipikahan na yan ng Pangulo.
We are a very high developed economy in Austria, but we are facing another problem. We have a shortage of labor, and that's the reason and the way why we set up this memorandum of understanding in October. What will unfold in the coming days are further talks in terms of the process. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Usapang Kath din tayo. Nagpaalala si Alden Richards kaugnay ng ilang tweets na kumakalat tungkol sa kanila ni Catherine Bernardo. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Maraming kinilig na fans sa muling pagkikita ni Asia's multimedia star Alden Richards at kapamilya star Catherine Bernardo sa Box Office Entertainment Awards, kung saan hinirang sila bilang box office king and queen. Sa isang viral video, makikita pa si Alden na inaalalayan si Catherine sa stage. Nang tanungin namin si Alden, matipid ang sagot ng Sparkle star. Okay naman, syempre, parang ako muna tapos siya yung sumunod. Hanggat maaari, ayaw na raw munang magsalita ni Alden dahil mas gusto raw niyang personal and private ang tungkol sa kanila ni Catherine. Kaya nagbabala rin si Alden sa mga kumakalat na fake tweets na patungkol kay Catherine at dati nitong relasyon gamit ang kanyang pangalan. Kahit kailan po hindi po ako mag-comment ng kahit anong defamatory words to someone na hindi ko naman masyadong nakakasama at wala naman akong karapatan na manghusga sa taong tinutukoy dun sa mga fake tweets na kumakalat. Huwag daw agad paniwalaan ang lahat ng nababasa sa social media. Ingat lang po tayo sa fake news dahil ang social media po pugad ng fake news. So not until yung mga official accounts po ng mga artista ang nag-post ng mga tweets na kumakalat di umano, wag po natin agad paniwalaan at mag-fact check po muna tayo bago tayo mag-call out ng judgment. Inalay naman ni Alden ang natanggap na bagong parangal sa kanyang pumanaw na ina na natanggap niya noong mismong Mother's Day. Everything that I do naman is for her. This is for my mom. Alam naman niya yun. Alam nang nakakarami yun. And syempre ang mensahe ko lang din talaga to everyone is never take our parents for granted, most especially our mothers. Kasi one way or another, you'll never know when will be the last time you'll be with them. So make the most out of it. Isa pang biggest blessing daw ni Alden ngayong taon ay ang mapabilang sa kapuso biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Sa nauna naming interview sa kanyang Pulang Araw co-star na si Barbie Forteza, nagpasalamat siya sa suportang natatanggap mula kay Alden. Si Alden naman, grateful din na muling nakatrabaho si Barbie. Yung Barbie na kasama ko noon, ganun pa rin siya. Mas magaling lang ngayon. Mas maraming drama dahil magkapatid kami. At ang maganda kasi we bring out the best in each other. Actually, hindi lang kaming dalawa. Lahat naman ng cast ng buong Pulang Araw. Makakasama rin nila sa serye sina Sanya Lopez at David Licauco. Masaya yung set namin. Maganda yung storya namin at malapit nyo na pong mapanood to mga kapuso. So abangan nyo po. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Ia Adaliano, Miss Vicky, Miss Pia, Emil. Thanks, Ia. Salamat, Ia. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangit. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.